Umaaray na ang bulsa ni Marlon. Yan ay dahil daw sa pagiging magastos ng kanyang jowa na si Winona. Sa tindi ng bayarin at nagpatong-patong na yan hanggang sa umabot pa nga sa puntong sumagad na rin ang ibinibigay niyang 3,000 monthly allowance sa kanyang jowa. Sabihin ko sana 3 piso. Ayan, kaya itong si Marlon ho, maski gastusin sa kanilang bahay, nasasagad na rin. Ang problema, hindi alam ni Marlon kung papaano nga ba sasabihin na magtipid itong si Winona, given na tumutulong din naman talaga di umano itong si Winona sa mga gastusin sa kanilang tahanan. Kaya tanungin na nga natin yan kay Marlon. Marlon, magandang tanghali sa'yo. Maganda tanghali, Kuya Poy. Ulitin ko lang, magkano nga yung iniaabot mo? Si Winona ay iyong, asawa? Yes po. Oo, asawa, girlfriend? Girlfriend pa lang po. Girlfriend pa lang. So magkasama na ba kayo sa isang bahay? Hindi pa? Magkasama na kami. Live-in 5 months. Oo, ilang buwan na? 5 months. Ayun. Yung bang 3,000 kamo na ibinibigay mo sa kanya, para saan yun? Para sa mga bayarin, natural? Mga bayarin namin sa mga sa mga bill, sa mga namin. Siyempre, kuryente, tubig, renta. Nagre-rent ba kayo? Yes po. Oo. Ganyan. Sa pagkain. Yes po, Kuya Poy. Oo. Anong reklamo? Hindi naman sa minamaliit ko, no? Ang 3,000 piso, kung monthly allowance yan para sa kuryente, sa tubig, sa pagkain ninyo, sa iba pang gastusin. Naliligo naman kayo, di ba? Bibili pa ng sabon, ng shampoo. Medyo kukulang. Skincare niya po. Ano na? Skincare niya po, saka po yung parcel niya po. Paano? Skincare niya po, saka parcel. Sa mga parcel, doon niya ginagastos yung binibigay mong allowance. Opo. Pumapalo po ng 2K sa skincare. Oo. Teka. Bakit, baka naman ginagamit niya sa trabaho o baka paminsan-minsan lang naman yan sa mga parcel? Sa naman po kasi sa may Shopee Pay later. Oo. Tapos ako rin nagbabayad din ng mga utang niya. Okay, so ganito. So imbis na doon nga sa mga gastusin nyo sa bahay na pupunta, nadadivert yung pera doon sa luho niya. Masasabi mo bang medyo maluho itong si Winona? Yes po, maya-maya po kasi may dumarating na parcel. Tapos ikaw magbabayad, automatic? Yes po, Kuya Poy. Automatic na po. Oo. Magkano ba? Sorry ikaw ay magkano ba kinikita mo sa buwanan? Mga 6K po, minimum po. Mga 6K minimum. So pataas naman 'yan. Tapos itong si Winona, meron ba siyang hanap buhay? Magkatrabaho po kami. Okay, so kumikita rin naman siya ng kanya. Pero kapag may dumarating na ng mga parcel, ikaw na ang bahala. Ako na po yung gumagastos lahat. Ako na po yung mga parang ako na yung wala kang kaalam-alam sa in-order niya, pero ikaw ang magbabayad. Yes po, Kuya Poy. Ako lahat nagbabayad. Ako lahat sandali. Nasabi mo ba sa kanya yan? Na ano ba naman itong mga dumarating? Ano ba itong mga binabayaran ko naman? Meron bang dumarating na para sa'yo naman? Yes po, Kuya Poy. Meron ba mga dumarating na para sa'yo? Na binili niya, in-order niya? Wala po. Puro kanya. Anong mga gamit yan? Bigyan mo nga ako ng mga sample. Anong mga gamit yan, mga pinagbibili naman ni Winona? Marami po kasi. Lipstick. Mga pampaganda niya po. Aha. Pampaganda. Bakit? Pangit ba siya? Hindi naman po. Hindi naman. Pang-maintain ng ganda. Yan. Pero, ito ba, harap-harapan, seryoso, nasabi mo na kay Winona na, teka lang naman, sumusobra naman. May budget tayo, wag mo naman basagin yung budget natin. Hindi ko po masabi. Bakit naman hindi? Kasi, di ba sabi mo, 3,000 ang budget mo para sa mga gastusin nyo sa bahay, plus yung, niya rin, yung share niya dahil nagtatrabaho rin naman siya, tama?
Yes So po. Pero ngayon, yung suplero niya po kasi, pinapadala niya po sa pamilya niya. mhm. So, ang sweldo niya, padadala niya sa pamilya niya. So, yung sweldo mo, papunta rin sa kanya naman. Yes po. O yun, kahit pa yun, kailangan ma-address yan. Na, teka lang, kailangan natin na alam niya naman kung magkano lang ang kinikita niyong dalawa. Tama? Tama po. O yun, sa tingin ko, mas maiintindihan niya yan kapag sinabi mo sa kanya, hindi kailangan na magalit. Kailangan lang na paliwanagan ng maayos na we know na. O, maghinay-hinay ka naman sa pagbili ng mga hindi natin kailangan. Kasi imbis na 3,000, yung 3,000 pasok na yon. Kung sa isang buwan na magkasama kayo, pasok yun. So ngayon, Opo, pasok po yun. nasisira dahil nga sumusobra yung gastos niya ng sabi mo hanggang mga 2,000 a month. Tama? Opo. Kasi may sinabi din po kasi ako sa kanya talaga na hindi ko po siya papababayaan. Aha. Kaya lahat po ng mga luho niya po, Oh. nabibigay ko rin talaga po. Kasi mahal ko po talaga siya. Isa yon sa mga ipinangako mo na sabihin na nating mali. Ngayon, nare-realize mo, Marlon, na mali. Yung pangako mong yon, ano? Yes po. Oo. Pero alam mo, kasabay nung statement na hindi kita pababayaan, hindi lang naman yung hindi kita pababayaan, lahat ng gusto mo gawin mo. No. Yan yung mali sa marami mga magpa-partner. Hindi kita pababayaan, halimbawa kapag ka nagkasakit ka, aalalayan kita. Hindi kita pababayaan, namamali ka na ng landa, sumusobra na ang paggastos-gastos mo. Teka lang, sasawayin kita. Dapat ganun, hindi kita pababayaan na mapariwara. Ganun yung pangakong yun, hindi yung, sige kahit anong gusto mo, dahil mahal kita. Kung talagang mahal mo siya, wag mong pamimihasain. Ha? Yes po. Kaso gusto ko lang po siya yung talagang maging masaya. Hindi nga nagiging masaya siya, pero ikaw masaya ka ba sa nararamdaman mo ngayon? Sa nangyayari, masaya ka? Medyo hindi. Hindi talaga masaya yan. Pero ikaw, kapag hindi ka masaya at napansin ni Winona, sa tingin mo, masaya kaya siya? Hindi rin po. Hindi rin, di ba? Ganun yan. Interconnected yan, magkakarugtong yan. Kaya kailangan masaya ka, masaya yung partner mo, at kailangan yung mga ganito mga bagay, putulin na. Tama na. Oo, hindi na pinapatagal yan. Tsaka alisin mo sa isip mo na lahat na lang ng gusto niya. Kasi baka mag-resort ka niyan, alam mo kung saan. Baka matuto ka na magbenta ng mga gamit mo naman para lang para mapagustuhan, para mapagbigyan yung mga gusto niya. O baka naman kumapit ka na rin sa patalim. Sabi mo nga may mga utang pa. Ano pala yung mga utang? Mga parcel lang yung sinasabi natin kanina. May mga utang pa. Magkano na utang? Mga nasa 5,000 na rin po. Saan naman nanggaling yung utang na yun? Sa mga parcel po. May utang sa parcel? Yes po. Pay later. Yung mga pay later. Ibig sabihin, hindi nyo pa kinikita na iutang nyo na ng dahil sa mga ganon. Tsaka tignan mo rin kung ano nga yung mga, mga pinagbibibili niya na mga kapritsyo, na mga luho. Kasi alam mo, ang luho, hindi talaga maganda yan sa katawan. Walang pinagkaiba ang luho doon sa bisyo. Ang bisyo, pagka sinabi mong bisyo, negatibo agad yun. Bawal yun. Hindi maganda ang idudulot nun sa tao. Ganon din kapag sinabing luho, versus yung pangangailangan lang natin. Kailangan, natural, sa mga babae, kailangan mo ng, anong sabi mo kanina, usually mga pampaganda, na mga beauty products. Yung mga in-order niya, tama? Yes po. Ayan lang, to maintain, to protect, yung mga ganyan, yung beauty mo. Pero kung meron pa naman, bibili ka na naman ulit, teka lang. Di ba meron ka pa? Kumbaga deodorant, dalawa lang naman yung kilikili mo. Ba't bili ka ng bili? Ba't iba-ibang, ako nga, paisa-isa lang ako. Pagkapaubos na, tsaka bibili. Di ba? Ganun lang naman yun. Kasi baka yung pagka pinigilan ko po, maputol yung niya. Kasiyahan niya. Maputol ang? Kami. Yung kasiyahan niya po. Paano naman kung sa katatrabaho at kababayad ng utang niya, maputol naman yung hininga mo sa pagod?
Ha? Diba? Mas mahirap naman yun, Marlon. Magpapakapagod ka, mag-overtime ka, kukuha ka ng second job para lang, alam mo, kung sakasakali, long term talaga yung gusto ninyo, nitong si Natural, diba? Gusto mo siyang makasama habang buhay. Yes po, kayo po. Aware ka naman na ikaw rin ay napapagod at alam mo rin yung mga hangganan mo. Apo. Tama? Mahal na mahal ko po kasi yun. Yan. Kung mahal na mahal mo talaga yung tao, mas gawin mo na mas makasama siya ng mas matagal. Hindi yung papaguri mo yung sarili mo na ibibigay yung mga material na bagay na ginugusto niya at mga luho niya sa katawan dahil ganito, hindi mo mabibili ang tao sa mga material na bagay. Matatanggap mo ba yung pagkakataon? Wag naman sana, Marlon. Wag naman sana ha, halimbawa nagkasakit ka ng 1 linggo, 2 linggo, di yung sahod mo for 2 weeks halos wala. Papaano? Ano mangyayari kay Winona? Natural, wala kang pera, wala kang pambayad at lumipat na siya dun sa iba. Gusto mo pa bang dumating sa ganun? Naging materyaloso na yung tao? Yung mahal mo na sinasabi mo? Ayaw mo po mangyari ganun. Pero kung ano po yung gusto niya, talagang mahal na mahal ko po eh. Mm-hmm. So, alam mo ako na nararamdaman ko naman with the proper pag-uusap, sa tamang pag-uusap, itong si Winona ay makikinig. Ang problema ko, ikaw parang ayaw makinig, Marlon. Kailangan mong sabihin yung totoo kasi para ka nagpipretend na meron pero wala. Ganun yun eh. 'Di ba? Nagkakanda utang-utang ka na eh. Mas maganda na malaman mo na mahal ka nung tao hindi dahil sa mga bagay na material na ibibigay mo sa kanya o sinasabi mong kaya mong ibigay sa kanya. Hindi yung tuyong-tuyo ka na para lang wala ka namang pagkunan, pinipilit mo pa. Ha? Gusto mo yon? Marlon? Yes po, kayo po. Ano po, kayo po? Ay, ulitin ko na naman. Ayoko na. Ulit. Hindi, Marlon, kasi para ka lang nagpipretend, para ka lang niloloko mo lang yung sarili mo. Kapag ka hindi kaya na ibigay, hindi kaya. 'Di ba? Yung importante muna, yun lang muna pagkagastusan natin. Kung talaga mahal natin yung isa't isa. Kasi ang nakikita mong pagmamahal yata, very one-way lang. It's a one-way street. Gusto mong ibigay lang yung pagmamahal mo, express sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay, hindi nga ganun eh. That's not how love works. Naniniwala ka ba? Opo. Darating yung pagkakataon na ikaw mapapagod din, magkakasakit, pwedeng, sabi ko nga, wag naman sana, mawawalan ng trabaho, yan yung mga ganyan. Papaano? Wala ka na maibigay sa kanya, okay lang. Sige na, pwede ka nang umalis kasi wala na akong maibigay sa iyo eh. Ganun na lang ba yun? Ha? Turuan mo. Naiiyak po ako. Hindi. Sa kanya, makasiwan po talaga ako. Kaya nag-aalala ako. Stop worrying too much. Mas maganda na ikaw ay magpakatotoo lang. Ibigay mo lang yung kaya mo at medyo paalala mo kapag hindi mo na kaya. Ganun kasi ang totoong pagmamahal, Marlon. Hindi yung bigay todo na wala na matitira sa'yo. Bayad ka ng bayad, wala ka na maipundar sa sarili mo, ganyan, ni-brief mo, hindi ka na makabili ng sarili mo. Hindi pagmamahal yun, katangahan yun. Marlon, sorry ha. Okay po. Pasensya na pero ganun yun. Pero sana mahanap mo yung lakas ng loob na sabihin sa kanya na maghinay-hinay naman tayo sa mga gastusin natin. At hindi lang dun sa mga material na bagay yung nagusto niya, masusukat yung pagmamahal mo. Marami ka pa may offer, tama? Marami ka pa may offer sa kanya bukod sa mga sa mga maibibigay mo? Opo. Yun naman pala eh. Yun. Okay? Opo, kayo po. May iba ka pa bang tanong? Okay na po kayo po. Sige, kausapin mo na siya. Tsaka wag na rin kasi matigas ang ulo mo. Mali rin kasi yung isip mo sa pagmamahal na yan na meron ka para dito kay, anong pangalan nito? Si Winona.